Okay, hello, good day everyone. This is a collective reading po, no? Kahit anong sign ninyo, kahit anong zodiac sign ninyo, babae ka man, lalaki, lesbian ka man, or gay, no? Welcome po kayo sa Happy Angel Reading. Napunta po kayo rito dahil may mga mensahe. So, I could feel na napansin ko rin sa mga reading ko, no? Maraming bumabalik na ex na saka nakapag-move on kayo. Parang makikita ko na yan ang magiging ano natin dito, no? Para ang mabubunot natin na nag-meditate ako kanina. Napansin ko sa mga basa ko dahil nagbabalikan na ex, no? So titingnan natin kung anong iniisip ng persons mo. Magtatap tayo sa energy ng iyong persons. So ano pong iniisip? Ano po sabihin natin? Kung iniisip ka ng persons mo, may tower ka agad sa lumabas, may death, transformation, King of Swords. Iniisip ba siya at anong iniisip ng persons ng ating collective, sa ating collective? Queen of Wands. And Six of Cups. Ayan. Kung bago po kayo sa ating channel, please don't forget to like and subscribe po. Pa-support naman po ang Happy Angel Reading. So, dire-diretso tayo, no? Para mabilis. So, tignan na rin natin ang kanyang next action. May 8 of Cups kaagad. The Lovers. Oh, maganda ha. Seven of Swords. Kanyang intensyon. Five of Cups. Tignan na rin natin ang kanyang intentions. Para dire-diretso tayo, no? Ano po ang kanyang intensyon? Anything what came out? Intensyon at action, spirit guide. Add some more. Anong gusto mong ipaalam sa ating collective? Eight of Cups reverse. Kanyang Judgment. Three of Wands. Ten of Pentacles. Five of Pentacles. The Emperor. Kulang ang table. King of Swords. Seven of Swords. Five of Swords. Tignan natin yan, no? So, kung iniisip ka ba ng iyong persons, ayan, nakita natin dito na kagad ang tower mo, no? King of Swords, Queen of Swords. Parang I could feel na merong napakatinding pagsabog dito, no? Ng tower at death. Kapag itong dalawang baraha kasi nagsama, no? Parang ito yung lumalabas para sa kasalukuyan sa ang iniisip ng persons mo. Parang ibig sabihin parang dumadaan siya sa isang matinding emotional na crisis, no? Dahil this is because of you, no? So ang current na pag-iisip ng persons mo sa'yo, andito yung parang illusion, may illusion tayong nakikita, parang collapse ng kanyang illusion, no? Parang niyanig mo ang buong mundo niya rito eh. Parang ikaw ang laman ng ano niya eh, no? Parang ang tower kasi ito yung biglang pagkasira ng maling akala, no? At ang death naman, ito yung sabihin nating permanenteng pagtatapos ng isang kabanata.
Parang nakita ko, merong merong shock siya siguro sa previous argument ninyo. O sabihin natin, gumuho ang ego niya rito eh, no? Dahil parang napagtanto niya na yung dating marupok, madaling ikaw, parang naging strong ka. Ito yung sa mga parang, siguro, nag-try na siyang bumalik sa'yo, pero siguro parang inano mo, parang hindi na yung dati, may konting coldness ka dito sa King of Swords. I could feel na yung, ang iniisip ng persons mo dito, parang mayroong nangyaring ano sa inyo. Siguro biglang nagparamdam ang persons mo. No? And then, parang he finds you very cold. No? Parang tingin niya is, kasi dati siguro, I could feel na, nasa healing ka na, could feel na siguro dati sunod-sunuran ka rito, ikaw ang lahat kumikilos sa relationship na to. Ngayon parang nakita natin, bakit ang iniisip niya sa'yo is gumuho. Parang nagbago ka na ba? Para yan ang iniisip niya sa'yo, no? Parang yung mga pride niya, parang gumuho, nang parang bigla mo siyang binigyan ng cold shoulder o ng isang matalim na siguro salita na naging masyado kang cold sa kanya o prangka. The energy can shift po, no? Maaring nakukuha ko yung energy ng yung persons. So, ito rin yung sabihin natin na nakita niya yung pagbabago mo. Parang alam niya yung dati ninyong dynamic dito is parang parang tuluyan ng nawasak at wala nang balikang mangyayari. Baka ikaw rin ang nakaka-feel nito, no? Baka nakukuha ko ang energy rin ng persons mo, no? This might be your situations din, no? May dapat ka rin marinig na mensahe, kaya ka rin napapunta rito sa ating collective reading. Pero ito yung, but I'm making sure dito na parang naramdaman niya ang coldness mo, no? Iniisip niya na parang, hindi na sumasakay sa akin ngayon to, parang ganon, no? Parang, yung dati ninyong dynamic, parang nawasak na at hindi ka na sunod-sunuran sa kanya. Na-feel niya ang pagiging cold mo dito sa ating King of Swords. No? Na-feel niya. So, ang Queen of Swords at saka ang Queen of Wands dito, ito yung battle ng pag-iisip at sabihin natin ng power. No? Dito natin makikita kung paano kanya tinitignan ngayon. So, ang King of Swords dito, ito yung nagpapakita na pinipilit niyang gumamit ng logic sa'yo. Ito rin yung malamig ang coldness din ito. Maaring siya rin yung nagko-cold sa'yo. Nag-isip, ito rin yung pag-iisip din ang ginagamit. At sinusubukang huwag magpanik dito. Pero sa harap niya ay ang Queen of Wands, no? Kumbaga, ikaw yung sandata niya. Cold ka na. O maaaring siya nakakaramdam ng siya yung nagbibigay ng cold sa'yo. Ng coldness. Binibigyan mo siya ng cold shoulder. So parang may natakot siya sa'yo dito, no? Kasi ang kaharap niya, ikaw, Queen of Wands. So nakikita nating sign dito na kaagad is air sign at saka fire sign energy. No? Sabihin natin, ang persons mo nakaramdam ng pagiging cold sa'yo kasi nga ang energy mo is the Queen of Wands. Maaring din dito na parang yung iniisip niya sa'yo, nakikita kanya ngayon bilang isang babae na napaka-attractive, independent, may sariling ningning. It's either na babae or lalaki ka, no? Sabihin natin, kung lalaki kang nanonood, no? Nakikita kanya na ngayon bilang isang lalaking napaka-attractive, independent, may sariling ningning at may mga matigas na paninindigan, no? Madaming kang ginagawa, hindi ka ramdam niya na parang nawawala ka na sa orbit niya. No? Parang hindi ka na yung ramdam din niya na ang iniisip siya sa'yo, no? Yung
Parang hindi ka na nagpapasakop sa kanya, hindi ka na nagugulantang, ibang-iba ka na sa pinapakita mo sa kanya ngayon. No? O kung may pag-aaway, kung may saglit lang kayong pag-aaway ngayon, parang ngayon nararamdaman niya na you are very cold, na hindi ka na mabubola, parang gano'n, no? Nakita niya yung naging strong ka. Diyan natakot siya, gumuho ang mga ilusyon niya, no? Baka last time nag-ask ng date sa'yo, hindi mo siya sinipot, o yung bigla ka niya, alika, punta ka dito, no? Parang gano'n, magkita tayo, tapos hindi mo sinipot, o baka ikaw din yan na yaya, punta ka dito, hindi siya nagsipot, parang gano'n. Samantalang dati, kumakaripas ka ng takbo sa kinikilig ka kapag tumatawag sa'yo at pinapapunta ka. Ngayon, parang naramdaman niya ngayon sa'yo, iniisip niya na siguro ito rin yung mga recent past ninyo na siguro bumabalik siya na hindi nyo, parang hindi nyo na pinansin. No? And then, dito rin yung may Six of Cups ka pa, talagang namimiss ka rin, no? Ang iniisip niya, he's thinking about yung sa inyong mga sweet peas dito, yung mga sweet past na inyong mga pinagsamahan, no? Ito yung card ng nostalgia at past memories, no? Habang nakaupo siya ngayon siguro, no? At pinaprocess niya ang lahat, o ang rejection mo, siguro yung nararamdaman niya na nire-reject mo na siya, no? Parang naalala niya yung lumang panahon ninyo. This is his current thoughts sa'yo, ha? Iniiyakan niya yung puso niya na sabihin natin. Umiiyak siya siguro o nanghihinayang siya rito. O iniiyakan ng puso yung panahon na magkasama kayong dalawa. No? Ang mga masasayang alaala ninyo, niisip niya, at ang comfort na binibigay mo sa kanya noon na ngayon ay tuluyan ng parang feeling niya, nawasak na, no? Parang ayaw mo nang bumalik sa kanya. It's either ang persons mo ayaw na rin bumalik sa'yo, no? Baka magkabaliktad po. So, yes, talagang iniisip ka niya very intensely right now, and masakit ang loob niya, heavy pa rin for him. Ang utak niya actually rito is kasalukuyang sabihin natin nasa state ng shock siya at matinding panghihinayang. Parang nanghihinayang siya rito eh. No, parang grabe ang gumuho ang lahat sa kanya na akala niya na magpapabola ka pa, magpapaloko ka pa. Ito siguro may yung mga bumabalik na ano, no? So this card might resonate sa mga may bumabalik na ex. No? So nakikita niya ang pagbabago mo na sobrang ganda ka, sobrang gwapo ka, very independent ka at matapang ka na, no? Kaya kailangan niya magpaka-logical din, no? Dito parang makapag-isip-isip, mag-pause muna at mag-isip-isip. No? Don't know, kahit gusto niyang actually na sabihin natin, may takot siya sa'yo dito ngayon eh. Pero grabe ang pagmimiss niya sa'yo. No? O kung ito rin yung no contact na parang nagpaplanong bumalik. Napakalaki ng impact na sabihin natin siguro may last argumento kayo na hindi mo na, or may last na encounter kayo na nagparamdam siya na hindi mo na pinansin, something like that. Parang nagbigay ka ng boundaries sa kanya, no? So, tignan ang kanyang next actions at intentions, titignan din natin yan. Kung ano ang next actions niya, nandito ang 8 of Cups, Lovers, 7 of Swords. Itong ayaw natin, 7 of Swords, no? 4 of Swords, 5 of Cups, nakapokus sa ano. So, kumbaga ang tindi ng baraha mo ngayon, ha? Actually, ang next actions niya rito, mula sa usapan ninyo siguro ng last,
Di natin alam kung kagabi lang itong nangyari sa inyo. Ah, parang nag-iba ang dating ng inyong ng inyong interaksyon. O, puro nakita natin puro mental warfare o pagtatago sa totoong nararamdaman, ang tuluyang paggising mo sa iyong nakaraan din. Siguro ayaw mo na rin talaga din bumalik sa iyong nakaraan dahil talagang siguro nagsunod-sunuran ka dati. Tapos siguro iniwan ka, umalis. Tapos ngayon nagpaplanong bumalik. Nung kinontak ka, hindi mo na siguro pinansin. Ayan, ang nakikita kong story, yan yung pumapasok sa ano ko, no? So, andito ang 8 of Cups, kung ano yung next actions niya sa'yo. Ang next action niya sa'yo ay pagtatago rin at pagsisilip dito at pananahimik. Dahil nga may 4 of Swords ka rito, kumbaga ito yung sinasabi natin pinakaunang gagawin niya ngayon ay ang tumahimik at mag-retreat, no? Parang napahiya siya o nasupalpal ang ego niya dito nung last na pag-uusap ninyo, last na conversations ninyo. Kaya gagamitin niya muna yung dahilan para din magpalamig ng pag-iisip. Kumbaga napahiya siya, although na gusto niya nang bumalik sa'yo, parang siguro napagsalitaan mo rin to, or sabihin natin na ginos mo to, sinilent mo to. Ngayon, no, kita mo, grabe, nagising siya sa dahil akala niya ikaw pa yung dati na iaano mo siya na sasantuhin mo siya, no? Bigla kang tumalikod eh. It's either ang persons mong tumalikod sa'yo, no? Maaari nga pong mag-change ang energy. So, dapat din bantayan mo ang 7 of Swords dito, no? Ang kanyang aksyon. At ang 5 of Cups, hindi siya tuluyan din lalayo sa'yo, no? Kung ayaw nyo ng mga ex nyo pero nagbabalikan, no? Hindi siya tuluyang lalayo pa sa'yo. No? O sabihin natin, hindi siya tuluyang lalayo ng malinis, ng clean slate. Gagawa siya ng palihim na galaw sa'yo. Pwedeng mag-stalk siya sa social media mo. So, parang titignan niya kung nasaan ka, no? Kung anong ginagawa mo, sino mga kaibigan mo. O kaya din pwede siya magparamdam uli sa'yo, no? Sa future gamit ang mga dahilan or mga drama o kwento na hindi naman buong katotohanan para lang makuha ang sympathy mo. No? Pero sabihin natin, no? Kasi meron ditong 7 of Swords eh. Ito, ano pa ba nakita natin dito? Parang gagawa siya ng palihim sa'yo, no? Basta, this is sure na i-stalk ka niya. Hindi siya basta, sa'yo, kung nakakawala sa'yo, no? O kaya din, asahan mong hindi siya diretso sa'yo, kundi dadaan siya sa patagong paraan din. No? Kung makikita mo ang kanyang intentions dito, anong may intentions towards sa'yo, 10 of Pentacles, Five of Pentacles, and the Emperor. Ang action siya, nahihirapan siyang umano sa'yo, parang nahihirapan din siya. Dagdagan pa natin ng action sa mamaya na yung intention. Kasi may pumasok pa rito. Parang, kung dati is nahihirapan kang no? Parang, dati nahihirapan kang lumayo sa kanya. Pero ngayon parang no, you made a final decisions dito. 8 of Cups in reverse na parang nahirapan kang kumawala. No? Pero ngayon parang kaya mo na. Diyan siya nagulat. Kaya biglang gumuho ang ego niya. Kaya nagulantang siya na, lumalaban na. Dati, oo ka lang ng oo. Sunod-sunuran ka, ngayon hindi na.
no? Ngayon, nag-made the final decisions not to have plan for you. Okay, so ang kanyang intentions naman, parang gusto kanyang maging backup plan din dito. No? Sa ibang banda kasi may pagkawais din ang Seven of Swords. Ang intentions niya rin, maaring maging comfort zone ka kapag miserable siya rin. No? Medyo may pagka-manipulative ang persons na to nakikita. Mataas ang ere. Parang feeling niya is parang narcissist. Parang siya na lang nang siya. No? So, ito yung sabihin natin, ang Ten of Pentacles kasi, ito rin yung sabihin natin, ang pamilya niya at ang realidad niya ngayon. Pero ang katabi ng Five of Pentacles. No? So, ang card na matinding kakulangan, kalamigan, coldness, at pagiging kawawa din, ito, no? So, ito yung nakita natin, kung i-analyze natin, ang intention niya yung parang hindi para alagaan ka rin dito na nakita natin. Lumabas dito ang pagiging ano niya kasi Seven of Swords. So, natapakan mo ego niya, no? Pero hindi kanya para gustong alagaan, kundi para saluhin mo siya kapag nararamdaman niyang parang pulubi siya or emotion niya, kumbaga yung medyo down siya. Gusto niya ikaw yung mag-aano sa kanya, no? Gusto niya yung nariyan ka lang palagi para maging takbuhan niya, no? Pero kung yung pero dahil nga nakita niya yung emperor side mo, siguro ngayon na nararamdaman niya, siguro nag-search to o may last na pag-communications kayo. Naramdaman niya ang pagiging cold mo. So gumuho ang mga ilusyon niya, no? Na parang nakita niya pagiging matigas mo, nagbigay ka ng boundaries. Kumbaga, ang intentions niya ngayon ay yung humanap ng paraan kung paano uli mababasag o mapapalambot ang puso mo rito para makapasok siya sa buhay mo ng pabor sa kanya, no? So, ano yung feelings niya sa'yo? May Eight of Swords din. Palabasin ng Eight of Swords mo, no? Ito, kung ano yung feelings mo sa kanya, no? Kung makikita natin, ito nga yung feelings mo sa kanya na parang Eight of Cups na parang nagpapakita na dati, no, nahihirapan ka nga, kanina in-explain ko na to, nahihirapan ka ng karing talikuran yung relasyon ninyong dalawa, nahihirapan ka makipaghiwalay, pabalik-balik kang emosyon mo, pero sabihin natin, dumating ang judgment. Ito yung isang epiphany ng iyong gising moment, na-awaken ka, no? Naumpog mo yung ulo mo sa pader, nagising ka, parang ganon, no? Na-realize mo na ang totoong halaga mo ay ang huling banat mo sa kanya, no? Yung last na na argumento ninyo o yung last na ipinakita mo sa kanya na pagiging cold. Yung nakikita niya, very strong ka na, very emperor, nagbigay ka na ng boundaries. Talagang pinandigan mo ang paghihiwalay ninyo o pinandigan mo ang pag-aaway ninyo, ang pagtalikod mo rin sa kanya. Pero kasamang Three of Wands dito, ang nararamdaman mo na lang sa kanya ngayon, actually, ito yung feelings mo sa kanya, no? Ang nararamdaman mo na lang sa kanya ngayon is parang bahagi lang siya ng nakaraan, habang ang mga mata mo naka-look forward with the Three of Wands dito, no? Parang ngayon, parang naka-move on ka, sabihin natin, dati hirap ka, pero ngayon gawa mo siyang talikuran. Ang Three of Wands dito, ito yung looking forward, no, sa iyong future. Nakapokus ka na sa iyong future. Dati panay siya ang focus mo. Ayan, kaya ganyan yung ano niya, kaya gumuho, no, at saka nagbago. Yan ang nararamdaman din niya sa'yo. And then, may kaunting emosyon pa dito, ikaw, pero mas matimbang na yung pananambik mo ng bagong opportunity dito. Yan ang pinararamdaman mo ngayon sa no, sa relasyon na to o sa connections na to. So, kung makikita mo, may King of Swords tayo dito. Ito yung outcome.
Seven of Swords din. Lumabas na naman ng Seven of Swords at Five of Swords. Ito, para hindi nyo makita. Angat ko na lang po. So, parang sabihin natin, isang matinding mental stand-up to eh, no? Parang tuluyang pagputol ng inyong line, no? Kumbaga, makikita mo rito, ang tatlong barahang ito, puro sword. Ibig sabihin, wala ng emosyon o lambingan na matitira rito. Ang outcome ng inyong relationship, puro logic, puro deep thinking, no? Talas ng pag-iisip at pagiging pagdidepensa sa sarili ang magiging hantungan ng inyong relationship. Dahil ang King of Swords, lumabas na naman ang King of Swords, dalawa ng King of Swords. No? Ito yung sabihin natin, parang nagpapakita na magiging napakalamig at seryoso na pakikitungo mo sa kanya. No, wala nang marupok na dating ikaw, collective, no? At dahil nga lumabas na naman ang Seven of Swords, ito yung ayaw-ayaw natin lumabas pagdating sa relasyon tsaka ang Five of Swords. Ito yung dahil lumabas nga ito, ito yung magiging katapusan ng connection ninyo. Ay parang parang kawalan na ng tiwala, wala ng trust. Kumbaga malalaman mo na ang mga laro niya at hindi mo na siya papayagang din sabihin natin na makalapit pa ulit sa iyo. Maibalik pa yung dati. Kumbaga kung pinagbigyan mo siya ngayon, magkakaroon lang ng parang hindi ka magandang naging desisyon mo na hindi na makipagbalikan o parang nagkaroon ka ng malinaw na pag-accept ng bagong journey rito. Kumbaga, sabihin din natin, wala nang trust na natitira dito. Kumbaga, nakikita mo na yung the way na paano siya maglaro, na kasama mo siya ng mga ilang taon siguro, o ilang buwan. Nakikita mo na parehas kayong outcome ninyo, panay labanan na lang din ng ego, at ikaw ang lalabas na panalo dito actually, dahil hawak mo ang espada, no? Hawak mo ang espada ng truth with the King of Swords. Ito yung win at all costs. Itong dalawang to, ayaw natin to, no? Ito yung parang no matter ano pang mangyari, wala, kumbaga, panay pag-iisip lang hanggang sa isip, walang umaaksyon. So, binigyan ka actually ng napakagandang pagkakataon dito o napakagandang experience o sabihin natin maski nasaktan kayo dyan pero napakaganda ng experience na binigay sa na natutunan mo, no? Kumbaga dito sabihin natin na napatunayan mo na kaya mo pala siyang talikuran, no? At nakita mo na matapang ka. So, ang susunod niyang galaw sa'yo ay yung pananahimik na may kasamang patagong pagmamasid na lang eh. Dahil seryoso ang tama sa ego niya ngayon eh. Nakita niya na hindi ka na niya mapapaikot sa kanyang palad. So, wag mong ibaba ang iyong King of Swords dito at ang Emperor Energy. Itong Emperor Energy, ang advice sa'yo, hayaan mo siya manghinayang sa Five of Cups dahil may Five of Cups dito. Ito rin. Habang ikaw naman, syempre, abala sa iyong sarili, abala sa iyong mga new manliligaw, o abala ka sa iyong mga anak, no? Pagtuloy mo lang yan. Abala ka sa 3 of Wands, no? Ito yung pagpaplano sa susunod na journey. So, napakaganda yan. No? So, titignan pa natin. Tingnan nga natin. Ano pa? Tell us something about this relationship. Ayan, nagbigay din talaga kayo ng boundaries. Nagbigay ka collective ng boundaries din, no? Talagang ayaw mo na rin. Talagang nakikita mong coldness dito. Parang ayaw mo siyang kausapin. Or pwedeng siya, ang ayaw ka nang kausapin. Sabihin natin na nagagalit din. Aba, parang ganito rin yung kahapon, no? Sa grounding.
Diyan daw, makikita mo dito, no? Parang mag-grow ka sa experience na to, sa persons na to, no? Sa taong nakasalamuha mo, mag-grow ka, uunlad, kumbaga magiging stable ka, mas lalo ka magiging matapang, no? Especially iniisip mo ng future mo. Kumbaga hindi mo na siya binalikan o hindi ka napapayag na paikutin ka uli sa kanyang palad, no? Nagising ka na sa iyong pagkapikit ng mata. Kumbaga, nakita natin gagawa ka ng new memories dito. Ayan, you learn from the past. Nakita rito, no? Naging aral sa'yo ang sitwasyon mo dito. Hayaan mo siya na at least, kumbaga, masaya ang loob mo rito kasi parang feeling mo nakaganti ka na. Ngayon, nagkaroon siya ng realizations na kaya mo rin, na akala niya patay na patay ka sa kanya. Akala niya na ikaw, na siya ang mundo mo. O ngayon, nung binigyan mo siya ng cold shoulder, nung tinanggihan mo siya, nung nagmatigas ka na rin na hindi na babalik, baka pinababalik ka, no? Ayan. So, kung mag-aaral talaga na magkakaroon kayo ng growth and stability, especially sa nandito na collective, no? Talagang punong-puno kayo ng spread dato, punong-puno ng sword, ng ano yan, ng sword, no? Mental warfare, andyan yung mga ego din, rejection, especially yung The Tower and Death, ito yung shock at yung end ng kanyang era, no? Parang pero nagtapos yan sa Emperor Judgment, ito yung power ng awakening mo. Dito, sa sitwasyon na yan, na-awaken ka. Yan yung bigla kang magra-rise, no? So, wag mong, kumbaga, patuloy mong i-let go ang relationship na to, or it's up to you, no? But you have your own free will. Pero the way I see itong sitwasyon na to, ipinakita sa atin na sa bawat ng ating desperasyon, or sabihin natin, hirap, no? Meron kumbaga, pag you are willing to let go yung mga past na yan sa nakaraan, at you are moving forward, no? Meron para sa yung darating, no? Ibig sabihin, nakakuha ka ng magandang aral. Ayan. So, nakikita din natin dito, no? Na talaga ding learn from the past, let go the past, no? At least nakita natin dito, nabigyan mo siya ng moral lesson. Nabigyan mo siya ng lesson, no? Na parang revenge mo na rin. Nakaganti ka na dahil nakita mo dito is nasaktan siya. Ibig sabihin, nagising siya na akala niya, no? Dati is sunod-sunuran ka. Ngayon hindi na. Akala niya mapapaikot ka pa niya, no? So naging strong ka. Ayan. So, yung mga strong na gusto mag-let go, may bagong kagad na darating sa inyo. No? May bagong experience, may bagong persons na paparating. Tell us more, Spirit God, para sa ating collective ngayon. Ayan, sa mga nakakaranas nga, maaring nga kayong collective ang hindi na pinapansin ng friends, ng persons ninyo. No? Baka nakagawa ka rin ng medyo hindi maganda. So, yan, ulitin ko, maaring nagkapalit ang sitwasyon, no? Pero ang nakikita rito, kung nakakaranas ka ng ganyan, kasi parang desperado siya rito ngayon, parang talagang, ang sakit, very sad siya, na hindi mo na siya pinapansin, o ikaw hindi ka na pinapansin ng persons mo, pero patuloy kang, no? Parang, dati siguro, ina-under mo, o ikaw yung masyado kang, masyadong ikaw ang naghahari, no? Baka may kailangan mo kung nakaka-experience ka ngayon, kumbaga kailangan mong makipag-connect sa iyong mga friends, no? Para gumaan ang iyong pakiramdam, no? Tell us more, Spirit Guide. Children. Your love life is being affected by children. Some of you din, may mga anak, no? Pag-usapan nyo na lang din siguro at tungkol sa bata, no? Parang involve ang kids din siguro, o ang persons mo siguro gustong magka-baby na sa'yo, ayaw mo pa, no? O ikaw gusto mo na siyang magkaroon ng baby pero ayaw pa niya, no? Pero nakita natin may narcissist energy dito, no? Na ginising mo siya.
collective, no? Parang ginising mo siya. Ikaw ang nagbigay ng karma. Ikaw ang nagbigay ng karma sa kanya. Ayan. So, ikaw naman, end na ng karma mo yan kasi kinorek mo ang pagkakamali mo, no? So, ayan ang lessons. Kumbaga, ikaw ang nagbigay ng karma sa kanya and at the same time, tinalikuran mo na siya, ikaw ang nag-end ka ng karmic mo, no? Ayan, nakuha nyo po ba? Ayan, so pengin naman po ng like and hype dyan. At na-miss ko po kayo, no? Matagal po tayo hindi nakapag-upload. Marami pong salamat sa patuloy na suporta. Nagpa-private reading po ako, voice message reading, pre-recorded reading po. Maari po kayong i-contactin ako sa Happy Angel Reading sa ating Facebook, no? Hintayin ko po kayo mag-message. Ayan. So, may maganda po at may promo po tayo, no? Ayan. So, marami pong salamat and God bless you po. See you po. Ayan. And pa-share po ng ating video. Ayan. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Har, everything will be revealed to you. In Har, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong